sa inyong lahat. It's nice to start the morning right. Kaya hayaan niyo po kami na i-share namin sa inyo ang mga putahe na good for your body and also your spirit. Pero bago po yan, nais ko pong i-share sa inyo ang isang talata sa Biblia. And that is found in Proverbs 31:16. A good woman knows how to buy a land and plant a vineyard. And that connotes frugality. I'm Arlene. Samahan niyo po kami ni Myrel sa pagluluto ng mga putaheng bubusog sa inyong pamilya. Dito pa rin where we fill not only our tummies but also our spirits. Food and soul. Myrel, alam mo ba na maraming tahanan ang nagtitipid ngayon? Yeah, Ang sweldo hindi tumataas. So, yun ang pinakamalaking problema na nakikita ko sa mga tahanan. Actually, sa totoo lang, minsan may mga pagkakataon na dumarating naman ako sa point na gano'n na kailangan ko talagang magtipid. Kaya nga, naisip ko na ang gagawin natin ngayon ay isang recipe na very common siya actually, pero nagbibigay siya sa atin ng mataas na nutrients, pero sobrang konti lang ang ating kailangan bayaran. Okay, ang ating gagawin ngayon ay ang crispy kangkong. Marami sa aming mga kaibigan, sabi nila, paano ba ginagawa ang crispy kangkong? Kasi lagi na lang, pag ginagawa nila yung crispy kangkong, malabsa. Hindi talaga siya crispy. Okay, now, simulan na natin. Ang una natin gagawin ay tatanggalin natin ang kangkong. Dahon ng kangkong. Alright, so once natanggal na natin ang dahon ng kangkong, syempre huhugasan natin yan. Now, ang gagawin natin, meron na ako dito na natanggal na mga dahon ng kangkong. Medyo maliliit lang siya, pero we can do so much out of this. Ngayon, ang ingredients natin ay very simple din. Flour, we have salt and pepper, and then, mamaya, i-set aside natin yan kasi we will put a dip. Alright? Okay. So, ang gagawin natin ay kukunin natin ang kawali. Okay. I-prepare lang natin siya dyan. Habang ang kawali ay naandyan, i-half natin yung flour. Ang kangkong ay i-coat din natin initially ng flour. Alright, so Ate Arlene, pwede mo ba akong tulungan? Sure. Habang ako naman ay magmi-mix ng flour with water. And a little salt, rather pepper and salt. Okay. Alam mo, Myrel, itong kangkong na to, lagi mo ito makikita sa palengke, di ba? Correct. At saka mura pa siya. Tama. Swak na swak sa budget, di ba? Tama. Oo. Usually, ito ang inuulam din namin alam mo yon? Oo, nilalagay sa sinigang. Oo. Saan mo pa yan nilalagay? Arlene, saan pang recipe? Sabaw, mga sinabawan na mga gulay, mga sinigang na gulay, mga ganun ba? Okay. Halo-halong gulay. Pero alam mo, pag nagluluto ako ng pakbet, nilalagyan ko rin siya ng kangkong, hindi pwedeng wala. Oh. Kasi iba yung lasa niya Iba yung lasa niya. Okay. Okay. Tapos, ano bang nutrients ang makukuha natin sa kangkong? Sige nga, tingnan nga natin. Okay, it reduces cholesterol. Wait lang ha, ilalagay ko lang ito dito. Okay. Aside from nagre-reduce siya ng cholesterol, high fiber din siya. Yes. So karamihan, ito yung problema ng mga nahihirapan na may problema sila sa pagdumi. Tama ba ako? Okay. So mayaman ito, nagre-reduce din to ng cholesterol kasi kumbaga ito yung nagsisilbing walis. Yes. Okay, lagyan na muna natin ng oil ang ating pan. Kailangan medyo nagfo-float ang kangkong sa ating oil. At pansinin niyo mga kaibigan, para makagawa ka ng crispy kangkong, kailangan yung butter is very light. Alright? Yan. Tapos lalagyan natin ng konting seasoning. Alam mo, masarap pag may mushroom seasoning. Kasi parang fried chicken. Yes, naglalasa siya na parang fried chicken. At saka, syempre, pag may flavors, alam naman natin yung ating mga anak. Gusto nila ang
merong konting Lasa. kagat. Alright. Okay. Dito. So, anong gagawin pa natin? Pagkatapos niyan, meron pa ba tayong dips na gagawin dyan? Yeah, meron. Okay. Actually, pwede natin gawin Ay, ang sarap. yung asin. Talagay natin muna. Pwede natin gawin ng garlic dip. Okay. Ngayon, ito na yung ating batter. Then, let's try. Pag gusto nyong ma-try yung kangkong, kung coated na siya, tingnan nyo, naku-coat niya lahat. Walang hindi na-coat na part ng kangkong. And we will see whether the oil is already hot enough para maiano natin yung kangkong. So, Arlene, baka pwede mo akong tulungan. Mag-prepare na rin tayo na anuhin na natin to. Yung kangkong, isa-isahin, pero dapat nakabuka ang dahon. Ako na kaya ang ano. Alright, Sige. siguro mainit na to. Try lang natin, ha? Hindi pa. A little bit more. So, ano pa ba yung nutrients ng kangkong? Aside from nagre-reduce siya ng cholesterol, Meron pa siyang fiber. walis, Mhm. mataas din siya sa iron eh. Mataas din siya sa iron. So, ito yung tricky dito eh. Yung pagluluto mo ng ganitong klaseng pagkain Alright. na magugustuhan ng mga bata, at the same time, may kakaiba. Hindi lang siya nilalagay sa sinabawan. Mhm. Okay, so parang kakaiba talaga. Pwede nilang gamiting snacks to. Okay, ate, pwede na itong hanguin. Okay nga. And we will plate this up in a bit. Now, I think you can help me make the dip. It's Okay. actually Ito. a garlic and mayo dip. Okay. Yes. Haluin ko na ha. Just as simple as that. You just put garlic and mayo and mix it well. Then, bingo! We have a garlic mayo dip. Alright. Plating na natin. Yes. Let's plate it na. So, ate, excited ka na bang kainin to? Oo naman, ang sarap. Alright. So, here's our crispy Kangkong. kangkong. Okay, for those who just tuned in, here's the recap of our crispy kangkong ingredients. Okay, ang susunod naman natin ay ang ating main course. At yon ay ang Boppies. Alright, ate, wait. Meron akong pick-up line for you. Sige nga, sige nga, sige nga. Ano yon? Puso ka ba? Bakit? Kasi gusto kong kumain ng Boppies. Ikaw naman, matindi naman pick-up lines mo. Anyway, gusto ko pong i-introduce sa inyo ang ating mga ingredients ngayon ng ating Boppies. Sige, let's start with puso ng saging, mushroom. Mushroom na gagamitin po natin ay ito pong stem ng mushroom. Okay? So, itong matigas na parte, na karamihan itinatapon na natin. So, yun po ang gagamitin natin. And then, tofu, carrots, bell pepper, suka, sibuyas, bawang, salt, luya, sili at para pampaanghang, seasoning, at radish. So, okay. Umpisahan na natin, Myrel. Will you please help me? Okay. Okay po. Alright, what's the first? So, unahin po natin ang bawang. Igisa po Okay. natin ang bawang sa isang mainit Here's the na bawang. mantika. What's next? Sibuyas. Okay. I'm sure Luya. Luya next. See? I guessed it right. What's next? This And one? then yung Mushroom. puso ng saging.
Okay. Kasi matigas siya. So, kailangan pa nating pakuluan sa konting tubig. Okay. Okay. Alam niyo po ba na itong puso ng saging ay napakasustansya? Plus the fact na marami tayong ingredients na matataas po ang nutrients. So, kung i-combine mo silang lahat, they are already complete. Okay, it's a Yeah. complete food. So, are you saying na that's a one-dish meal? Yeah, pwede. At saka, patok na patok kaya ito sa mga lalaki, Point, especially. Oo. Sa mga point, Patok na patok po ito sa mga kalalakihan. Kasi medyo spicy po siya. Okay. So, hindi mo kailangan na gumamit ng mga karne para po, masatisfy yung kanilang need sa To pagtikim nila ng bopis. Alright. Okay, so, isunod po natin ang ating mushroom. Pero ate, bago yung mushroom, no, I may add something sa puso ng saging. Ang puso pala ng saging is very rich in antioxidant and it is actually very good for those who have bleeding problems, mga kaibigan. And it significantly reduces the blood sugar for diabetic people. So, okay, let's go to mushroom. So, ang mushroom, ano po ang ng mushroom? Nutrients, Arlene. It is a good source of protein also. So, ito yung pinapalit natin sa mga protein food. Instead of karne, which is a protein a source of protein, Okay. ito na ang ipapalit natin. So, mas healthy siya. Malayo tayo sa iba't ibang klase ng cholesterol. Okay, sa sakit. Nandiyan yung hypertension, alam mo na, yung mga taba-taba dyan. So, ito, wala ka masyadong taba. Walang taba, as in, walang taba na makukuha ka. So, isunod natin, Myrel, yung tokwa. Parang nasasaktan ako doon. Hindi naman. Okay, tokwa. And then the carrots and bell pepper. Tinan mo, humina ang tuhod ko. Carrots and bell pepper. Yes. Pwede po bang pakichop ang chili natin? Chili. Meron na tayong chopped chili. Ayan. Yes. No, this is bell pepper. Ay, sorry. Chili. Ayan, What do you need? Ito, pampaanghang ba? Labuyo. Labuyo. Tama. Okay, alam mo ba ang labuyo, mga kaibigan? Dun sa mga gustong magpapayat, this is very good. Kasi ang labuyo po ay ginagawang parang capsule. Kinakat nila yung dulo, ito at saka ito. Yung maliliit lang, and you can take it as parang capsule in the medicine. Pag ito ay ni-swallow nyo, mararamdaman niyo yung init sa tiyan nyo. Tapos yung init nyo sa tiyan, actually, it will induce parang nilalabas yung mga toxins sa tiyan at pag inilabas nyo, buo pa rin ang chili, pero nalinis na ang inyong tiyan. Okay, Ate, Mama trivia Irene. yun. Pwede bang pakiabot ang radish? Okay. And then salt. Sunod-sunurin na natin. Lahatin na natin. What's Vinegar. Seasoning. Vinegar. Okay. Seasoning. So, okay. I'll be chopping this one now, ha? Sige, yan ang susunod. Pero, And then salt. Now, ang Gaano salt kaliliit? po ay according to your taste. So, mas kung prepare ninyo na medyo mas matabang, okay lang po. Kayo na po ang bahalang mag-ano ng inyong tamang paglasa. And then, last, ilalagay po natin yung ating chili and also the achuete to add color. so maanghang talaga to, ha? Oo. Yun nga yung masarap dun eh. Kasi ang bopis, hindi siya masarap kung hindi siya maanghang. Parang ano Okay, yan? thank you. Parang tao yan. Siguro mas Kung wala maganda kang pisain natin itong chili na to. At tinarinig mo yung sinabi ko. Ano yun? Pag ikaw isang taong walang anghang, wala kang dating. Yes, correct. So, tingnan mo. Di ba mukha siyang tunay na bopis?
Oo nga. O, diba? Wow, Sige, ang bilis i-plating naman natin. yan. Ang bilis naman. Okay, siguro maganda. Ilagay natin yan sa isang puting platter. Para magkaroon ng contrast yung How color. about our bell pepper? Yes, I'm gonna cut the bell pepper. Mga kaibigan, yung ating bell pepper ay ating kinakat na para magmukha siyang kasirola. Or, kasirola ba? Tama ba ang term ko? Ang bell pepper po is very rich in lycopene with high levels also of potassium that regulates blood pressure. Nako, wag naman kayo matatakot na bumaba ang blood pressure nyo kasi i-regulate nga niya. And it has, what you call this? Meron siyang nutrients na nagpiprevent ng certain types of cancer. Okay mga kaibigan. Now, as you can see, ang ating ay very matipid ang ating mga ingredients. And sabi nga sa Bible, if we, parang puso yan, na sabi nga, pag madumi ang puso natin, we just have to confess our sins to God. Now, this time, we will eat the puso. And we will put it in the platter. Lagyan muna natin. And we will, wait, I'll just, what you call this? Score this one para hindi naman makikita yung seeds. Okay. And look, akala mo cover, no? Yan. Alright. Siguro ate maganda yung medyo, yung pag nilagay Parang natin takip. dito, parang, alam mo yung parang nag-roll yung ating bopis sa sides. So parang nahuhulog kunyari siya. Yan. That's okay. I think that's fine. And maybe we have to cut some greens here to decorate. Mga kapatid, ito ay Parsley. Wow! Beautiful! here now is our vegetarian bopis. Alam ko, gustong-gusto niyo itong matikman. Pero sa mga viewers natin, kung gusto niyong iluto ito sa inyong mga bahay, please watch the recap of the ingredients of our vegetarian bopis. Nasarapan kayo sa aming main course kanina. Ngayon naman ay gagawa kami ng isang dessert na magugustuhan nyo at sobra talagang tipid. Ngayon, here's our recipe and we will be making a noodle-based dessert which we call sweet noodles. Okay, this is vermicelli-based. So, ang vermicelli natin or vermicelli ay non-fat. It's based from rice and then ito ay good dun sa mga taong gustong mag-diet pero gusto nilang kumain ng isang masarap at matamis na dessert. So it's a cheat day for us and of course gusto nating magtipid. So okay, let's cook. So I'll open this now and we will Okay, let's put first the sugar and we will caramelize it. Alright? Alam nyo mga kapatid, mga kaibigan, itong manner of caramelizing a sugar, ito rin ang ginagawa sa banana cue. So, we will caramelize the sugar. So, while we're waiting for the sugar to caramelize, ate, ano nga ang pinaka-verse sa Bible na nagsasabi ng he that hath no money, anong susunod nun? Come ye buy and eat.
Paano ka naman magbabay pag wala kang pera? Sa bagay, totoo yan. Diba? Mahirap. Mahirap bumili ng walang pera. Pero promise yun ng Diyos na kahit wala tayong pera, pwede naman tayong kumain, di ba? And we do not have to worry because even the sparrows, even the grasses, they do not toil. Hindi nga sila nagtatrabaho pala, no? Hindi naman sila nag-gather. And yet, your Heavenly Father feedeth them. Galing, no? Galing talaga ng ating God. So now, as you can see here, nag-caramelize na yung Light brown lang, wag susunugin. Yep. Now, we're gonna put our Noodles. ang tawag dito sa atin ay sutanghon. No? Akala nyo ba ang sutanghon? Iluluto lang na pansit. Sopas. Yan. Sotanghon soup. Yes. Yun Ito lang ay parang shing-aling. Pero matamis na shing-aling. Okay. Hihinaan natin yung fire. And we will turn this. Look. Ooh. May surprise pa siya, ha? Para siyang fireworks. New Year to, New Year. And then, there you have it. Finished na yung ating vermicelli. It's cooked already. Nag-pop na siya. Narinig nyo na yung parang fireworks kanina. And this is good for plating. Okay. So, you can do just about anything with this. You can put some fruit mixes. You can drizzle it with milk. You can put some chocolates if you want. You can put some almond for your, dressing, or dressing up just like a very saucy or very classy dessert. Okay, ngayon naman po, lalagyan ko na to ng decoration my own style. Okay, I'll grab here some condensed milk and drizzle it slowly. Oops, round. And then we'll put some fruit mixes. Ate, can you do the favors? Alam ko meron kang magandang style for that na naiisip, pero wag na natin ilagay yung siguro yung juice. Tanggalin natin yung juice. Anong alternative pa ang pwede nating i-tops dito? Well, different fruits. Maybe, actually, pwede chocolate. Pwede mo siyang i-drizzle ng, ano pa ba? Wala na akong maisip eh. Cream. Pwede rin siguro. Cream. So, okay. And then, we will put some, red thing on it. Ayan. So, maybe okay na yan. Okay na yan, Arlene. Okay. Is that right? So, okay. I think that's enough. And then, we have here a pre-prepared one. That's mas maraming decoration. But I think that's also better. So, yeah. We can have two. Ating dalawa. Okay. Masarap yan. Alam mo, Alright. pagdating ko sa bahay, gagawin ko talaga to for sure. Wow. Sige, ate. At patitikmin mo rin ako pag ako napunta sa inyo. Pero, meron tayong magandang partner for this. Kasi dessert, di ba, kailangan at least meron tayong something to drink na, I guess, kasi medyo malamig. We have Ano ba yan? Woo! Wow, ang bango. We have to put pandan tea. Pandan is actually one of the favorite herb here in the Philippines na nilalagay siya sa rice kapag Pero alam nyo ba na ang pandan, pwede siyang gawing tea? Ang pandan is something that gives you the relief for stomach spasm kapag may sakit ang tiyan nyo. It also strengthens your gums and relieves headache and arthritis. And then fast recovery for women who gave birth. Alam nyo po, mga kaibigan, ang pandan is also a very good detox herb. So mga kaibigan, dahil ako'y matipid at cowboy, ilalagay ko na ang tea sa cup. Ayan, very good. Look, ang ganda ng pagka-green niya.
Ayan. So, ngayon, syempre, hindi mo tatapos ang tea kung walang lemon. Masarap, di ba, yung lemon sa tea? Now, if you want to, drink it a little sweeter, yeah, a little sweeter. Add sugar. You can add sugar or honey. Alright? So, ito, dun sa mga matatanda na may arthritis at medyo sinasaktan-saktan kapag malamig, you have to drink pandan tea. Okay? So, yeah, there you have it. Our dessert, the crispy, sweet noodles, and our pandan tea. Ayun, siguro ang mga seniors natin excited na matikman ang ating recipe and ang ating pandan tea. And now, we'll be pausing for a break, and after the recap, magtitikim na tayo ng ating mga recipe niluto. Diyan lang po kayo. Welcome back to Food and Soul. Wow! Ngayon, titingnan naman natin ang mga niluto nating pagkain. But before that, we will request Arlene to lead us in our prayer. Okay, let's pray. Marami pong salamat, Panginoon, sa inyo pong pagkakataon na ipinagkaloob sa amin upang ang aming pong mga kaibigan na nanonood sa amin ay makinabang sa aming pong mga pagkaing inihanda. Tulungan mo po sila na matuto sa mga recipe na amin pong inihanda. At sana po, Panginoon, tulungan mo rin po sila na i-apply ang mga bagay na ito sa kanila pong buong sambahayan. Amin pong idinadalangin ang pagkain ito na inyong pagpalain upang magbigay kalakasan sa aming mga pangangatawan. Salamat po ng marami, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan na! Tikim mo na! Wow! Sige. Sige, tikman natin itong whoops. Parang ang sarap din na ganito. Better than karne. At yung suka, yung alat, tamang-tama lang. At may kagat. Yes. Yun yung hinahanap Grabe. ko. Okay. Ito, anong ano nito? Masarap siyang, pwede siyang pambaon sa mga bata. Kasi yung, nami-maintain yung crispiness niya. So, kapag i-share niya ito sa kanilang mga schoolmate, magugustuhan yan. Yeah. At ang kangkong, look ha, na-maintain niya yung crispiness. At ang lasa niya, dip natin dito sa garlic. May kahawig siyang lasa eh. Yung garlic, nalalasahan mo sobrang masarap siya na kumakagat. And then, good combination sa kangkong. And you know what? Ang lasa nito, para talagang chichirya. Hindi mo malalasahan na kangkong siya. It's actually better and healthier than the chichirya. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aming programa. Samahan niyo po muli kami sa susunod na pagkakataon at tayo ay sama-samang magluluto ng mga pampalusog sa ating pamilya. Dito pa rin, where we feel not only your tummies, but also your spirit. Food and Soul!